By now, alam niyo na po na nagpalit na ng liderato ang Senado. Pinalitan na ni Senator Francis Escudero si Senator Miguel Zubiri as Senate President. Ang tanong, ano nangyari? The game of musical chairs have begun, and Cha-Cha seems to be the #1 song. Hello Philippines, I'm Butch Serrano. Welcome to the Fourth Estate. So narinig ninyo na ang lumang tugtugin. At marahil nagtataka kayo kung bakit Cha-Cha or charter change ang dahilan, kung bakit nagpalit ng liderato ang Senado. Ilang taon na rin na lubos na pinipilit ng mababang kapulungan ang pag-amyenda ng konstitusyon o charter change. At ang kanilang argumento, dapat baguhin na raw ang restrictive economic provisions sa Constitution sapagkat ito ay nagiging hadlang sa economic progress ng Pilipinas. Yun ang sabi ng mga congressmen. Ang mga senador hindi naniniwala. For a time, 2 years in fact, Senate President Miguel Zubiri was against any attempts coming from the lower house to amend or revise the Constitution, saying that any proposals should be done through a constitutional convention o dapat mamili ang mga tao ng delegado para sa pag-amyenda ng konstitusyon. The Senate, ever zealous of its reputation as the last bastion of democracy, and rightly so, were all behind Zubiri to thwart any measure that would convene the Congress and the Senate into a constituent assembly. So ano ang takot nila? Kung sakali kasing maging constituent assembly o iisang katawan ang Senado at Kongreso, baka ma-outvote sila ng more than 300 plus member against 24 lang sa Philippine Senate. At dahil dyan, kapag umupo ang Senado, kapwa nila congressman, baka mawala ng tuluyan ng Senado kung may maghain ng proposal na maging unitary form of government ang national government. Ibig sabihin, isa na lang ang Kongreso, wala ng Senado. Effectively sealing the demise of the Senate. Bakit? Kapag kasi maging constituent assembly na ang dalawang kamera, anything goes na ang usapan. Pwede na maghain ng ano-anong proposals. At iyan nga ang kinatatakutan ng mga senador. Hindi lang ng mga miyembro ngayon, gaya na Senator Chis Escudero, pero ng mga dati pang senador since the 1990s na inumpisahan ang charter change. Gaya ni na Senator Rocco, Ople, Gingoona, Tatad, Herrera, lahat yan humarang. Mga senador na kinalaban ang Cha-Cha noon at patuloy na pinaglalaban ng mga senador ngayon. So kung naaalala ninyo noong Enero ngayong taon na pumayag na si Senator Miguel Zubiri na hindi lang umupo with their congressional counterparts to discuss amending certain economic provisions within the Constitution, sinabi pa natin na that could be the end of the Philippine Senate. Mali pala ako. Not the end of the Senate, but the end of the Senate President. At kumilos na nga ang mga senador. Marami pa rin mga senador ang hindi papayag dumalo sa isang hapagkainan kasama ang liderato ng Kongreso kung ang tugtog sa handaan ay Cha-Cha. So, whatever Zubiri says about the powers that be that led to his demise, the Fourth Estate believes this was truly an internal decision of the Senate. And so, from Neptali Gonzalez to Edgardo Angara, Marcelo Fernan to Blas Ople, and Rilon to Pimentel III, the guardianship of the Senate has once again passed. This time to Mig Zubiri and now Chis Escudero. Cha-Cha is dead. Long live the Philippine Senate. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.